Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Local officials na nakakalibre umano ng kuryente sa mga electric cooperative kinumpirma ng NEA. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Inamin mismo ng National Electrification Administration na may mga politikong nakakalibre umano ng kuryente at sinasalo ito ng mga electric cooperative. Ayon kay NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, ang mga hindi nabayarang kuryente ay napupunta naman sa system loss na siyang pinapasa ng mga ordinaryong mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit umaabot sa 19% ang system loss charge sa mga kooperatiba sa mga probinsya. Well, I have to admit, meron talagang ganon. At madalas, Anthony, ako na nakikipag-usap dun sa mga politikong ganyan. At ina-explain ko naman sa kanila na masyadong pabigat sa electric cooperative yan. At may mga electric cooperative naman na hihikayat yung mga politiko magbayad. Hindi na idinetalye pa ni Almeda kung sino ang mga opisyal na ito, pero ayon sa kanya, ilan sa kanila ay nadadaan umano sa pakiusapan. Nang tanongin naman si Almeda kung may plano ba silang idemanda ang mga tinutukoy nitong opisyal ng pamahalaan na nakakalibre umano ng kuryente, Well, actually, wala naman tayong magagawa kung merong outstanding at hindi binabayaran. Puputulan natin ng kuryente. matatanda ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA na dapat ang alisin ang system loss charge para mapababa na ang bill sa kuryente ng mga Pilipino. Ayon kay Almeda, isa itong magandang simula at maituturing aniyang isang wake-up call para sa mga kooperatiba. Pero iginiit din ito na dapat pa rin itong pag-aralang mabuti dahil hindi lamang umano system loss ang dahilan kung bakit mahal ang singil sa kuryente. Dapat din aniyang pag-aralan ang iba pang mga polisiya sa pakikipagtulungan sa mga nasa energy sector at ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Chinese warship at unmanned vessel sa EEZ ng Pilipinas minomonitor na ng AFP. Masusing binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang isang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy at isang unmanned surface vessel na umano'y namataang naglalayag sa exclusive economic zone ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippines si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakikipag-ugnayan na ang militar sa iba pang maritime agencies upang maberipika at matunton ang presensya ng mga naturang mga barko. Binigyang diin ni Trinidad na sa ngayon ay wala namang banta sa kaligtasan ng publiko o sa pambansang seguridad. Sa kabila nito, tiniyak niya na ipagpapatuloy ng sandatahang lakas ang pagbabantay at gagawin ng mandato nitong protektahan ng maritime interests ng Pilipinas. Ipinahayag ito ng AFP kasunod ng nakuhang footage ng California-based firm na CSATS noong June 16 gamit ang Lightfish USB nito. Ipinapakita sa video ang isang Chinese Type 052D guided missile destroyer. Batay sa ulat, nagkaroon ng USB ng serye ng encounter sa mga Chinese naval vessel, kabilang ang mga Type 052 at 055 destroyer, at Type 056 corvette. Napatunayan naman ang authenticity ng footage, pagkakakilanlan ng barko, at lokasyon gamit ang data at original file metadata ng CSATS. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.